Alright, hey guys, thank you so much for dropping by my channel. And today we're going to have a Tagalog, Taglish, Filipino mukbang. Alright, it's kind of Taglish, so we'll make it Taglish somewhat. Pero mainly Tagalog. So, ang breakfast natin for today is a typical breakfast sa Amerika. Hardee's. Siguro sa town ninyo, baka Carl's Jr. siya. Tapos yung breakfast platter nila is, gusto ko yung may gravy. Ay, naku. Yung may gravy, tapos may bacon, may eggs, ganun. So, let's say grace. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. At maraming salamat sa mga biyaya sa araw-araw. Sana maraming tao din ang may biyaya galing sa inyo. Lahat-lahat kayo dyan. Okay. alam na ni Lord yun, no? Okay. So, hinihiwalay ko usually yung biscuit tsaka yung yung gravy. Kasi, pag nahalo sa sa iba, hindi ko na gusto yung lasa. So, ginagawa ko, yung half gravy, yung half, ketchup. Hans ketchup. Binili ko yan sa Dollar Tree. Okay. Teka lang, Yep. Yan. Tapos yung half, depende kung may, kung saan nila nilagay yung breakfast. Usually, sa ganitong lalagyan. Kaya okay lang. So, sana okay lang kayong lahat and in good spirits. Alam ko maraming kabulustugan na nangyayari. Gawin ninyo, magdasal kayo, i-focus nyo yung mga goals ninyo. Kung anong gustong mangyari sa buhay nyo. Ngayon, kung hindi kayo makaalis sa Pilipinas, o wala kayong means na makaalis, kahit saang parte ng mundo, hindi lang sa Pilipinas, di ayusin nyo yung Pilipinas para sa inyong buhay. Kasi kayo yung nandyan itatrabaho nyo yung bansa, habang yung iba na nakapasa sa abroad, di naka-abroad. Kasi ganun di ba? Kaya mo na mauna. First bite. Kasi, hindi nyo may iwasan kung ano yung ginagawa ng ibang tao. Ang intindihin ninyo, ang asikasuhin ninyo, yung buhay ninyo. Na tama yung buhay na ginagawa ninyo. Honest kayo, masipag kayo, mabait kayo. Kahit na yung ibang tao na mahilig magsinungaling, mahilig maging hunghang, mahilig mag-scam. Basta kayo, hindi kayo ganon. Okay lang yun. Hindi naman magagalit si Lord sa ganon, Magagalit yun kapag masama yung ginagawa ninyo. Kasi aanhin mo naman yung taong simba tuwing linggo. Ay yung ugali niya masahol pa sa hayop. Walang kwenta, di ba? Hindi naman gusto ng Diyos na palagi kayong simba ng simba, tapos yung ginagawa ninyo, yung mga deeds ninyo, yung mga ugali ninyo, masama. Huwag kayong ganun. Kahit hindi si Jesus, kahit hindi si Jesucristo ang pinaniniwalaan nyo, kahit sinong spiritual, o kahit sinong ala, o kahit sinong dyan, pinaniwalaan nyo na Hindu o whatever, si Buddha, hindi nila magugustuhan niya kapag
yung mga kagaguhan, yung mga sinusunod ninyo. Kung corrupt sila, hayaan nyo sila maging corrupt. Oh, ay kung wala naman impyerno, oh, ay gusto mo bang malaman, di huli na. Isipin mo yun. Kanino nila binenta yung kaluluwa nila? Sa'yo? Hindi, no? Akala nyo? Biro lang yan. Hindi biro yan. Pagiging masamang tao, hindi biro yan. Yung mga kaluluwa niyan, mga itim. May itim ang budhi. Walang ano, ang tawag dito. Ang tawag dyan. Walang pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi, lahat na kayo maging robot. wala rin kayong say, Ay kung hindi nyo pinagbubutihan yung pag-aaral nyo, hindi nyo pinagbubutihan yung mga trabaho nyo, yung dapat nyo gawin, hindi nyo pinaglalaban yung tama sa mali, di continuous na mangyayari yan. Diba? Tama ga. Tapos pagka nagreklamo kayo, aanhin nila kayo. Ay, anong ginagawa nila? Pinag-aaway-aaway lang nila kayo, no? Para kayong mga yung mga puppet. Mga utu-utong puppet, tapos utu-uto sunod-sunuran. Ay, nako, parang walang sariling utak. Alam mo na ang mali, susundin mo pa, gag. Ano kaya yun? Gabobohan yung mga tao. Tapos gaya-gaya po tumaya kahit na mali. Diyos ko, nakakaya. Kaya alam nyo naman siguro yung ibig ko sabihin, no? Kasi dito sa area namin, may mga ibang Pilipino, asawa nila mga puti. So, yung mga puti, tinuturuan sila na, ikaw ito, gawin mo ganito. Ikaw, iboto mo ganito. Kahit alam nilang mali yung side na yun, ay nako, hindi nila pinag-aaralan, utu-utu kasi yung asawa nila, mga dinala sila dito. So, wala silang choice. 'Di ba? Yun yung nagsusuporta sa kanila Huwag nyo silang husgahan kasi yung ibang tao hanggang ma-realize nila na yung napangasawa nila ay sinvergüenza. Wala kang mapapala. Kaya nga natatawa ako sa kanila Minsan, tatanungin nila pa ako, sinong binoto mo? Ganyan nga, ay nako, pwede ba? Wala akong pakialam dyan. Kasi kung sino man yung binoto ninyo, sino yung nanalo, magtatrabaho pa rin ako, no? Ibig ko sabihin, kung binoto nyo iba, hindi na ako magtatrabaho. Patuloy pa rin yan. Yung bills ninyo buwan-buwan, patuloy pa rin yan. Kaya kung asikasuhin ninyo yung buhay ninyo na maging maayos, di kahit kung sino nakaupo dyan, wala na kayong pake kasi ginagawa niyo yung dapat nyong gawin sa buhay ninyo. Pabayaan, maliban na lang kung yung buhay ninyo ay tungkol sa ganon, o yung trabaho ninyo, o yung pinag-aaralan ninyo tungkol sa ganong field, di itackle niyo yun. Kung hindi, hayaan nyo na lang.
Kasi yung social media masyado na nilang kinukurap, ano. Tapos sinesensor nila yung mga sinasabi mo, biniblip nila. Sabi ko, ay naku, ano ba to? Tapos minsan kung nagla-livestream kayo, may sinabi kayong ano, ang bad word or whatever, ganon. Nagpa-party kayo, umiinom kayo, naninigarilyo kayo, o nag-ano kayo kung ano-ano yung ginagawa nyo sa camera. Ibaba nila yung camera nyo, no? Pag hindi wholesome or hindi ano, hindi X-rated yung live stream nyo. Kung gusto nyo mag-live stream ng ganong klase, hindi yung public app ang dapat yung gamitin, no? Gumamit kayo ng private, ano, for adults only, ganon. Kung yun ang habol nyo, no? Hindi yung dinadala nyo sa regular app, tapos minumulestya nyo yung mga kabataan na naglalaro dun sa app. Pinapredator nyo sila. Ay, naku. Pwede bra. Kaya nga marami ng kagaguhan, guys. Mag-ingat na lang kayo. Mag-ingat kayo sa mga pinapangasawa nyo. Kasi kung inuuto nila kayo, ginagamit nila kayo, yun na, sa mga kagaguhan nila, huwag kayong magpapagamit, no? Basta alam ninyong mali. Mali, kung sinabi nung batas na mali, hindi mali. Wala kang magagawa, mali. Nasa papel na yun na mali. Ngayon, kung sila mismo, ang nagdi-disobey nun, di yung kaluluwa nila, binenta na lang sa demonyo kasi wala na silang takot, Tipin nyo yun. Buong ano mo. Ito nga yung ano yung kasabihan, no? Kasabihan ko to, no? If death is life and life is death, would you live your life differently? Isipin mo yan. Kung yung kamatayan at kabuhayan ay kabaliktaran, paano mo i-live yung life mo dito sa earth? Gusto mo ba maging masamang tao o mabuting tao? Kasi pagka namatay ka, yun na yung forever mo, di ba? Kung hindi mo naintindihan yung spirituality, di lalo ka na, lalo ka natalo. Yung spirituality, before pang dumating sila Magellan dyan sa Pilipinas, meron na tayo niyan, no? Bago pa dumating yung mga Espanyol, meron na tayo niyan. Pero since nangyari na, no? Lahat na nangyari, di wala kang magagawa. Kasi na-expose na yan lahat, Alam na ng tao, naintindihan na nila. Ngayon, kung gaano kalalim yung pagkakaintindi nila doon, yun ang question, di ba? Kasi yung ibang tao, hindi malalim yung pag-iintindi. Halimbawa, do not use the Lord's name in vain, di ba? Hindi lang ibig sabihin nun, kapag nagmumura kayo, tapos, nasabi nyo yung pangalan niya ng mali sa galit ninyo. Ibig sabihin, yun na yung ibig sabihin ng don't use the Lord's name in vain. Ibig sabihin ba, may simbahan kayo, tapos mali naman yung teaching mo, tinuturuan mo yung mga taong maging racist, tinuturuan mo yung mga taong maging hateful, hindi maganda, no? Mali yun. Okay? Mali yung ganon. Dapat mabuti kayong tao, period.
Paano mo malalaman yung mabuti kang tao? Di ba yung commandment 10 lang yun eh, di ba? Oh. So, 10 hindi mo masusunod. Ay, isipin mo yun. So, kung lahat sa gobyerno natin corrupt, o lahat sila nagnanakaw, o di, anong magagawa mo? Gusto nila yung gawin eh, di ba? Oh. Ang tanong dyan, kung nahuli sila na ginawa nila yan, o paano nila gawa yun? O di, tingnan nyo yung mga statement nila, gagi. Diba? Sabi mo, oh, hindi mo matrack. Ano ba kayo eh? Panay computer na nga ngayon, hindi nyo matrack. Sino niloko nyo? Lelo yung panot. Masyado kasi kayo eh. Akala nyo lahat ng tao mauto nyo. Yan ako. Panay kagaguhan. Kaya kayo, hayaan nyo na lang sila, intindihin ninyo yung mga buhay nyo na ituwid ninyo. Kasi baluktot na nga sila eh. Wala ka na magagawa. Maliban na lang kung awayin mo silang lahat. So, kaya mo bang awayin yung mga yon? Ay pag-aari nila kalahati ng Pilipinas o ng mundo. Diba naalala niyo yung COVID? O lahat yan sila, mga sanggano. Sinat daw nila yung buong mundo. Shutdown daw. Hindi lang sa public. Kasi meron yung mga delegates nagta-travel pa rin ng time na yun eh. Paano ko nalaman? Kasi po, may mga kaibigan kami nagtatrabaho sa airlines, no? So, alam namin yung mga sikreto na yan. Ano ba kayo? Tapos sabi na, ay, hindi naman sikat yung mga kilala mo. Of course, hindi lahat ng kakilala, hindi lahat ng tao nasa social media, no? May ibang tao, ayaw niyan. Akala nyo, alam nyo, o kilala nyo lahat ng bilyonaryo sa buong mundo. Ay, naku. Pwede ba? O, ubos na. All done. Hindi nyo naman kilala yung lahat ng mga bilyonaryo sa buong mundo, no? Ayun ako, may listahan ka ng mga bilyonaryo. So, anyway, like I said, guys, mag-ingat na lang kayo palagi. You guys do well, be good. You know, do good. And all good things will come to you tenfold. See you guys next time. Don't forget to subscribe, click my links, and I'll see ya. Bye.